6 days na lang magpapasko na wala pa rin si Kawhi na base naman kay Coach Tyronn Lue, nasa 5-on-5 scrimmages na si Kawhi ngayon. Pero hindi pa nga lang siya maglalaro sa next 3 games ng Clippers. Ito kasi yung road games nila versus Dallas at Memphis. Dalawang teams na nasa top 6 ngayon ng West ang makakatapat ng Clippers sa tatlo nilang sunod na game na hindi pa rin maglalaro si Kawhi. Until January, nasa road games ang Clippers bukod lang sa December 28 PH time or December 27 US time. Ito kasi yung binanggit doon ni Coach Tyronn Lue na posibleng makapaglaro si Kawhi. Home game yun versus sa Golden State. Kung babalik man siya, sisiguraduhin ng team na sa home court nila maglalaro. Base pa kay Coach Tyronn Lue, wag lang magkaroon ng setback si Kawhi bago yung kanyang debut game ngayong season. Ang iniiwasan lang doon, magka-problema ulit yung tuhod niya. More on conditioning na lang siya sa ngayon. Yung tanong lang doon, kung bumalik si Kawhi, si Norman Powell ba babalik din sa second unit? Or susubukan nilang isama si Kawhi at si Harden dito kay Norman Powell sa starting 5? Si Powell pa rin kasi ang leading scorer ngayon ng Clippers. Sa Denver Nuggets naman ulit, nung nakarang kasi ang sinasabing target doon maalin kina Brandon Ingram, Zach LaVine or Jordan Poole kapalit si MPJ Batang Quiapo. Ngayon naman, meron na dagdag sa listahan ng potential trade target ng Denver, si Jordan Clarkson. Based sa The Athletics, canvassing ang ginagawa ngayon ng Denver kung sino yung kukunin nila sa trade. Sa side kasi ng Nuggets, yung second unit talaga nila ang kailangang i-upgrade. Bilang 6-man, si Clarkson, 16 points, 4 rebounds, 3 assists, almost 1 steal per game. Ito nga lang yung problema doon, hindi kilala si Clarkson bilang top defender sa mga guards sa NBA. Meron pa siyang 41% sa field at 31% sa 3-point area. So baka naman magawa ni Nikola Jokic ng paraan yon. Pero ang best player nga lang ng Nuggets sa second unit ngayon si Russell Westbrook. 11 points, 4 rebounds, 6 assists. Ang starting 5 naman ng Denver may combine na 98 points per game. Nasa 21 points per game lang ang second unit nila. Kaya si Nikola Jokic kailangan maglaro ng 37 minutes per game, ang pinakamataas sa kanyang karir. Yung trade kay Jordan Clarkson, yun pa yung pinaka-realistic sa mga sinabi ng The Athletics. Yun nga lang, kung papayag si Danny Ainge na tipirin sila ng Denver, malamang automatic na first round pick ang kapalit ni Clarkson, at kung yung first round pick ba na yun ay mataas na makukuha sa draft, tinitipid din naman ng Jazz si Clarkson sa contract. Meron pang mahigit $28 million na kontrata si Clarkson sa loob ng 2 taon, tig $14 million until 2026. Imbes na pataas yung kontrata ni Clarkson, naging pababa ang nakukuha niya. Base pa sa contract value ni JC, pwede pa siyang ma-retain ng Denver kung sakali. Sa lineup ng Nuggets, meron 2 player doon na hindi masyadong nagagamit at yun ang nilalagay nilang posibleng pang trade sa isang role player katulad ni Zeke Naji at nitong si Darius Saric. Kung magsasama pa sila ng isang young player, si Daron Holmes yung posibleng mailagay doon yung injured player ng Denver bilang pillar plus isang first round pick or multiple second round pick. Virtually possible yung trade dito kay Clarkson papuntang Nuggets. Mula sa 21 points per game ng bench ng Nuggets, pwedeng maiangat ni Clarkson yung second unit ng Nuggets sa 37 points per game. Ngayong season, ang Jazz ay 37 points per game sa kanilang bench scoring, 16 points doon galing kay Clarkson. Papatak pa sila ng number 9 sa buong NBA. Ang number 1 team sa bench scoring ngayong season, Memphis. Ang Denver naman, nasa number 30 ngayong 2025 season. Noong nakaraang taon, number 25 sila. Pero noong 2023 season, kung saan yung championship year ng Nuggets, nasa number 19 sila sa bench scoring.